sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon, kung saan ang mga bahay ay pinaghihiwalay ng mga bakod na sampagita, nakatira si Junior, isang binatilyong 19 na taong gulang na katatapos lang ng high school. Habang ang iba ay abala sa paghahanda para sa kolehiyo, si Junior naman ay walang inaatupag kundi ang magpalamoy-lamoy sa kanilang bakuran. Gigising sa tanghali, magbabasa ng comics, at kung minsan ay manghuhuli ng isda sa ilog. Kaya naman, binansagan si Junior ng mga kapitbahay bilang pinakatamad sa buong baryo. Ang bahay ni Junior ay katabi lamang ng tindahan ni Aling Celia, isang babaeng 36 na taong gulang na may natatanging ganda at karisma. Bagamat mayroon na siyang anak na nagngangalang Dodong, na 8 taong gulang, kitang-kita pa rin ang kanyang alindog. Ang kanyang asawa ay nakakulong dahil sa smuggling, kaya naman siya ang nagpapatakbo ng kanilang maliit na tindahan. May kakaibang hilig si Aling Celia na magsuot ng manipis at maikling damit pantulog, na siyang dahilan kung bakit nahulog ang loob ni Junior sa kanya mula pa noong bata pa siya. Isang araw, pumunta si Junior sa tindahan ni Aling Celia upang bumili ng pansit canton at ilang soft drinks. Ilang ulit siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay, kaya dahan-dahan siyang pumasok. Nagtataka kung saan nagpunta si Aling Celia. Nang makarating siya sa banyo, nakarinig siya ng malakas na agos ng tubig, kasabay ng paghumuhuni ni Aling Celia ng isang awiting Tagalog. Sinabi ng kanyang isip na bumalik na lamang, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip at nagtuloy-tuloy. Ang banyo ni Aling Celia ay nasa gilid ng mga puno ng niyog, na napapaligiran ng mga yero. Walang bubong ang banyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Junior. Bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo, sapat upang makita ang malabong figure ni Aling Celia sa pamamagitan ng usok ng tubig. Ang kanyang katawan ay kahanga-hanga. Namangha si Junior nang makita ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naging matigas ang kanyang pagkalalaki. Habang nagtatanggal ng libag si Aling Celia, naghumuhuni siya ng awit. Bigla na lamang, kumahol ang aso ni Aling Celia, na siyang nagpagulat kay Junior at napatid siya. Nahulog siya sa mismong pintuan ng banyo. Nagulat si Aling Celia at agad na nagbalot ng tuwalya sa kanyang katawan. Binuksan niya ang pinto at nakita si Junior na nagtatangkang bumangon. "Nako, Junior, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Aling Celia. Nakita ko pong nakabukas ang pinto at walang sumasagot, kaya tiningnan ko po kung okay lang kayo, sagot ni Junior. Tiningnan ni Aling Celia si Junior mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumawa siya. "Nako, walang ibang tao sa bahay. Ano bang mangyayari sa akin? Sa susunod, tumawag ka na lang sa labas. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay." Ngumiti si Junior at umalis. Ngunit sa kanyang isip, hindi maalis ang imahe ni Aling Celia na nakabalot ng tuwalya. Simula noon, sa tuwing nakikita ni Junior si Aling Celia, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sinusubukan niyang maglinis ng kanyang bisikleta sa kanilang bakuran upang masulyapan ang kanyang kapitbahay. Nakikita niya si Aling Celia na nigel-alampay ng kanyang damit pantulog sa sampayan, na siyang nagpapakita ng kanyang binti. Minsan, tinatawag siya ni Dodong. "Kuya Junior, bakit mo nililinisan ng mabuti ang iyong bisikleta?" tanong ni Dodong. "Para mas mabilis itong tumakbo," sagot ni Junior. Tumango si Dodong at tumakbo pabalik sa kanyang ina. "Inay, si Kuya Junior ay nililinisan ang kanyang bisikleta habang nakatingin sa ating bahay," sabi ni Dodong. Natawa si Aling Celia. "Nako, siguro ay tinitingnan niya ang ating aso." Isang araw, sinadya ni Junior na bumili ng maraming gamit sa tindahan ni Aling Celia. Bumili siya ng pansit canton, shampoo, sabon, at maging karayom at sinulid. Nagtaka si Aling Celia. "Junior, magtatayo ka ba ng tindahan na katulad ng akin?" tanong ni Aling Celia. "Hindi po, bumibili lang ako para may reserba," sagot ni Junior. Tiningnan ni Aling Celia si Junior. "Reserba o ano?" Namula si Junior.
Wala po akong sinasabi. Tumawa si Aling Celia. Ngunit naantala ang kanilang usapan nang marinig nila ang pag-iyak ni Dodong. Nahulog siya sa kanyang bisikleta. Agad na tumakbo si Aling Celia sa kanyang anak. Ako na po ang maghahatid kay Dodong sa klinik, sabi ni Junior. Sige, ikaw na ang bahala sa anak ko, sagot ni Aling Celia. Habang binabaybay nila ang daan papuntang klinik, nagtanong si Dodong. Kuya Junior, gusto mo ba ang nanay ko? Tanong ni Dodong. Halos mahulog si Junior sa bisikleta. Anong pinagsasabi mo, Dodong? Gusto ka rin ng nanay ko. Sinabi niya kay Aling Nena na napakagwapo mo, Kuya Junior. Kaso bata ka pa raw, sabi ni Dodong. Natahimik si Junior. Masaya siya, ngunit nag-aalala rin dahil sa kanilang agwat ng edad. Kinabukasan, naririnig ni Junior ang tawanan mula sa katabing bahay. Ngunit hindi si Aling Celia ang tumatawa, kundi si Aling Nena, ang kapatid ni Aling Celia. Si Aling Nena ay 28 taong gulang. Maganda ang kanyang mukha, may kintab ang kanyang buhok, at mayroon siyang katawan na parang artista. Wala pa siyang anak. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa at umuuwi lamang paminsan-minsan. Tuwing umuuwi ito, binibili siya ng mga damit. Madalas na bumisita si Aling Nena sa bahay ni Aling Celia upang tumulong sa pagtitinda o makipag-usap. Nakasuot siya ng manipis na damit pantulog. Habang nagkukwento siya, naririnig ni Junior ang kanyang boses. Celia, tumawag ang aking asawa. Sa susunod na buwan pa raw siya uuwi. Mag-isa na naman ako, sabi ni Aling Nena. Natawa si Aling Celia. Nako, kapag umuwi yan, pagod na pagod tayo. Masaya pa nga ako kapag wala siya. Nakatayo si Junior sa ilalim ng puno ng kalabasa. Hindi siya makatingin. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang emosyon. Noon lamang niya napansin si Aling Nena. Ngayon, mas lalong komplikado ang sitwasyon. Junior, tulungan mo nga ako sa pagbubuhat ng mga gamit, tawag ni Aling Nena. Agad na tumakbo si Junior. Tinuro ni Aling Nena ang mga sako ng bigas na nakatabi sa bakod. Dalhin mo yan sa loob. Hindi dapat kami ng kapatid ko ang nagbubuhat ng mga ito, sabi ni Aling Nena. Ngumiti si Junior. Ako na po ang bahala. Binuhat ni Junior ang sako ng bigas. Nakatayo si Aling Nena sa kanyang tabi. Nagulat siya nang magtama ang kanilang mga mata. Agad siyang umiwas. Tumawa si Aling Nena. Nahihiya ka. Siguro ay maraming nagkakagusto sa iyo sa inyong baryo. Hindi nakasagot si Junior. Oo, hindi lang sa ating baryo. Siguro ay pati na rin ang mga may edad, sabi ni Aling Celia. Namula si Junior. Tumawa si Aling Nena. Nang gabing iyon, nagluto ng munggo sina Aling Nena at Aling Celia para sa buong baryo. Habang hinahalo ni Aling Nena ang munggo, bumaba ang kanyang damit at lumantad ang kanyang balikat. Hindi makatingin si Junior. Junior, bakit namumula ka? Mainit ba? Tanong ni Aling Nena. Siguro nga po, sagot ni Junior. Tama, siya ay binata. Nahihiya sa lahat ng bagay, sabi ni Aling Celia. Nena, sa tingin mo, karapat-dapat ba siyang maging manugang natin? Tumawa si Aling Nena. Ano ba ang iyong sinasabi? Bata pa si Junior. Narinig ni Junior ang mga salitang ito. Nakaramdam siya ng lungkot. Alam niyang malaki ang agwat ng kanyang edad kina Aling Celia at Aling Nena. Isang araw, inaakyat ni Junior ang puno ng nyog sa kanilang bakuran upang mamites ng nyog na ipagbibili sa palengke. Mataas ang puno ng nyog na ito. Mula sa tuktok, makikita ang bakuran ni na Aling Celia. Habang umaakyat siya, iniisip niya kung ano ang ginagawa ni na Aling Celia at Aling Nena. Bigla, nakita ni Junior si Aling Nena sa banyo, kung saan walang bubong. Nakatayo si Aling Nena sa ilalim ng shower. Malaglag ang kanyang buhok at dumadaloy ang tubig sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng bathing suit. Kumakanta siya. Hindi maalis ni Junior ang kanyang mga mata. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makagalaw. Mula kung saan ito tumakbo,
nakita ang lumapit na galing sa bahay nila Junior na tumatawag sa kanya. Kuya Junior, pinatatawag ka ng nanay kayo para ibigay si inay sa mga matatanda, tawag ni Dodong. Nagulat si Junior. Natanggal ang kanyang kamay mula sa puno ng nyog. Nahulog siya sa banta ng dayami sa ilalim. Sumigaw si Dodong. Inay. Nahulog si Kuya Junior. Nagulat si Aling Nena at nagmamadaling nagbalot ng tuwalya sa kanyang katawan. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko sinasadya, sagot ni Junior. Huminga ng malalim si Aling Nena, ngunit hindi nagalit. Sa halip, ngumiti siya. Sige, papatawarin kita. Ngunit tandaan mo, dapat mong kontrolin ang iyong sarili. Bawasan mo ang pagtingin sa iba. Dahil kung hindi, mababawasan ang iyong puntos. Tumango si Junior. Namula siya. Junior, mabait ka. Hindi ako nagagalit, sabi ni Aling Nena. Nalito si Junior sa gabing iyon. Isang panig ay si Aling Celia. Ang isa naman ay si Aling Nena. Parehong mga babae na hindi niya kayang abutin, ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso sa pagtibok. Isang gabi, naisip ng nakababatang si Dodong na makapaglaro sila kasama si Junior bago matulog. Junior, samahan mo kami maglaro ni nanay anak, nakakahiya naman kung istorbohin ko kayo ng nanay mo. Hindi nga istorbo, nakakatakot kaya mag-isa sa dilim lalo't natatandaan ko palang sinasabi nila nanay na may duwende dito Hey naku Dodong, sige na nga samahan ka na. Ikinabot na lamang ni Junior ang kanyang flashlight at sinundan si Dodong patungo sa bahay nila. Pinalakad muna ang paslit na tumatahak sa madilim na eskinita patungo sa bakuran nila Aling Celia. Nang malapit na silang umuwi, biglang hinawakan ni Dodong ang manggas ng barrow ni Junior at bamulong. Kuya Junior, may tao sa bahay namin, bulong ni Dodong. Nagulat si Junior. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa bahay, ngunit tanging ilaw lamang ang nanggagaling sa bintana ng sala. Bulong po ng nanay ko may lalaking umaaligid sa nanay, pero bakit di pa siya umuuwi, tanong ni Dodong. Naintriga si Junior, sinabi nito kay Dodong na huwag gumalaw at palihim na lumapit sa bakuran ng bahay nila Aling Celia. Dahil sa butas sa kurtina ng bintana, Ayan ang isang lalaking nasa edad na nakaupo sa tabi ng nanay, si Aling Celia. Ang tagal na kitang hindi nakakasama, ako rin naman, pasensya na kung ngayon lamang ako nakabisita ulit, hindi maiwasan ng ang silaw ng ilaw sa sala ang lumabas ng pinto papuntang kwarto, lumapat ang ilaw at nasulyapan ang dalawa na naglalambingan. Tanging pumasok sa isip ng nakakabatang si Junior, binuhat si Dodong at dinala patungo sa sarili nilang tirahan. Samin ka muna matulog Dodong, mukhang busy ang nanay mo. Kinabukasan, nilapitan ni Junior si Aling Celia at parang walang nangyari ay nakipag-usap. Mukhang masigla ka ngayon Nako, wala yun, naglinis lang ng bahay. Ganun ba? Siguro naman masaya ka kung may bisita ka. Pumasok sa isip ni Aling Celia na bakit parang ang daming alam na nalalaman ang nakakabatang si Junior. Hoy bata ka, ba't ang dami mong alam Umuwi na si Junior sa bahay nila sa dami ng nararamdaman. Hindi malaman kung galit ba o nagseselos. Siguro naman wala akong karapatan para magselos sa kanya. Ang bata-bata ko pa, sinubukan ni Junior na gawin ulit ang paggala sa bukirin sa gilid ng ilog. Doon niya atali ang alaga niyang baka. Nang matali na ito, may nag-uusap na naman sa gilid ng sagingan. Isang babae at isang lalaki. Siguro naman si Aling Celia na naman yan, ang tagal ko ding hindi nakabisita, syempre naman, miss na kita, dahil doon, hinigit agad ni Junior ang kamay ni Aling Celia. Mahiya naman kayo, ang dami kayang makakita sa inyo. Gulat at takot sa mukha ni Aling Celia ang nakita. Samantala, ang lalaki naman ay natataranta. Ano ba problema mo Junior? Ang problema ko, wala, dahil doon, hinigit ni Aling Celia si Junior sa malayo. Sana naman wag mo ta ipagkalat, bakit naman ako matatakot? Wag mo nga akong sisihin, ikaw na nga itong, hindi mo kasi ako maintindihan,
Hindi mo alam ang pagiging nanay na nag-aalaga at naghihintay, dahil doon, nawala ang galit sa katawan ni Junior at nagbuntong hininga. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Umuwi si Junior na may iba't ibang naiisip sa kanyang isip. Hindi niya malaman kung bakit gustong-gusto niya malaman ang personal na buhay ni Aling Celia. Sa susunod, susubukan na lamang niyang umilag na lamang. Hindi makatulog si Junior. Ang imahe ni Aling Celia kasama ang lalaki ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya labis na nagagalit. Siguro ay unti-unti nang nagiging mas malalim ang kanyang damdamin kay Aling Celia, higit pa sa paggalang ng isang pamangkin. Kinabukasan, nagpa siya si Junior na pumunta sa bahay ni Aling Celia. Mayroon na siyang plano sa kanyang isipan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan niyang sabihin ang kanyang nararamdaman. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan niya ito habang buhay. Inaayos ni Aling Celia ang mga paninda sa tindahan nang dumating si Junior. Ang aga mo naman ngayon. May gusto ka bang bilhin? Tanong ni Aling Celia. Tumayo si Junior at tiningnan si Aling Celia. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. Aling Celia, may gusto po akong sabihin. Nagulat si Aling Celia at huminto sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya si Junior. Ano yun? Bakit parang seryoso ka? Huminga ng malalim si Junior. Matatag ang kanyang tingin. Aling Celia, gusto ko po kayo. Ang kanyang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik na espasyo. Natigilan si Aling Celia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, Junior, anong sinasabi mo? Humakbang si Junior. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. Alam ko pong mali ito. Alam ko pong mas bata ako sa inyo at hindi ito katanggap-tanggap sa ibang tao. Pero hindi ko na po kayang itago. Matagal ko na pong gusto si Aling Celia. Gusto ko po ang inyong pagtawa. Ang inyong lakas. Wala po akong pakialam kung sino kayo o kung ano ang sasabihin ng iba. Nang marinig ito ni Aling Celia, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Umupo siya sa silya. Nanginginig ang kanyang kamay. Junior, huwag mo nang ituloy. Hindi mo naiintindihan. May pamilya ako. At saka, pinutol ni Junior ang kanyang sasabihin. Pero masaya po ba kayo? Iniwan na po kayo ng asawa ninyo ng matagal. Hindi ko po gusto na patuloy kayong magdusa. Tumingala si Aling Celia. Pula ang kanyang mga mata. Pero walang patutunguhan ito, Junior. Pagtatawanan tayo ng mga tao. Mawawala ang lahat sa iyo. Yumuko si Junior at hinawakan ang kamay ni Aling Celia. Wala po akong pakialam. Basta't pumayag kayo, gagawin ko ang lahat upang protektahan kayo. Protektahan si Dodong. Tiningnan ni Aling Celia si Junior. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding pag-asa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, Junior, hindi ko alam kung tama ba itong desisyon na ito. Pero pagod na rin ako. Kung totoo ang iyong nararamdaman, susubukan ko. Mula noon, nagbago ang relasyon sa pagitan ni Junior at Aling Celia. Sa araw, tinatawag pa rin nila ang isa't isa bilang pamangkin at tiyahin, ngunit sa kanilang puso, mayroon ng apoy na naglalagablab. Hindi pinansin ni Junior ang mga tsismis ng ibang tao. Alam niya na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang babaeng kanyang mahal. Isang gabi, umuwi si Junior at Dodong mula sa kanilang pamamasyal. Pareho silang pagod pagkatapos ng kanilang pagtakbo sa baryo. Pagdating sa bahay, agad na umakyat si Dodong sa kama at natulog ng mahimbing. Hindi niya pinansin ang kanyang paligid. Lumabas si Junior sa bakuran upang magdilig ng halaman. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay. Nakaupo si Aling Celia sa sala at umiinom ng tsaa. Mainit ang ilaw sa loob. Lumapit si Junior at ngumiti. Gabi na, pero gising ka pa, tanong ni Junior. Ngumiti si Aling Celia. Hindi ako makatulog. Naaalala ko ang mga lumang pangyayari. Bakit gabi na kayo nakauwi? Umupo si Junior sa silya sa tabi niya.
Naglaro lang kami ni Dodong. Huwag kang mag-alala. May kakaibang katahimikan sa espasyo. Walang sinabi si Junior, ngunit tiningnan siya ni Aling Celia na may kakaibang tingin. Nakaupo lamang sila at tinatamasa ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Celia. Marami kang iniisip, no? Huwag mong hayaang makagulo sa iyo ang mga bagay na hindi mahalaga. Tiningnan ni Junior si Aling Celia. Nakita niya sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ngumiti siya. Okay lang ako. Siguro ay medyo naguguluhan lang ako, pero susubukan kong gawin ang lahat. Tumango si Aling Celia. Hindi na siya nagsalita, ngunit naramdaman ni Junior ang kanyang pag-unawa. Kahit na hindi nila kailangang sabihin, naramdaman nila ang kanilang pagkakaugnay. Ang kanilang relasyon ay hindi nagmamadali. Ito ay simpleng pag-aalala at pagbabahagi. Lumapit si Junior kay Aling Celia. Nakasuot siya ng damit pantulog. Naiisip niya kung ano ang nakatago sa loob. Ang damit pantulog ay manipis at sumasayaw sa hangin. Nakita ni Junior ang kulay pulang underwear. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Aling Celia. Ang isa naman ay humahawak sa kanyang kamay. Nagulat si Aling Celia, ngunit hindi siya nagsalita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ginakap ni Junior si Aling Celia. Binuhat niya ito at dinala sa kanilang bamboo bed sa kusina. Inihiga niya si Aling Celia. Hinayla ni Aling Celia si Junior. Humalik sila ng masidhi. Ibinuhos ni Junior ang lahat ng kanyang natutunan sa mga pelikula. Dahil sa lakas ng isang binata, sumuko si Aling Celia. Pagkatapos, nakahiga si Junior sa tabi ni Aling Celia. Nakakalat sa sahig ang kanilang mga damit. Sinabi ni Aling Celia, "Malakas ka. Hindi pa ako nakakakita ng katulad mo. Celia, simula ngayon, tutulungan na kita. Huwag ka nang makipagkita sa lalaking yun." "Hindi ko gusto," sabi ni Junior. Ngumiti si Aling Celia at humalik sa kanya. Natulog sila ng gabing iyon sa bamboo bed sa kusina. Si Dodong naman ay natutulog sa bahay. Kinabukasan, nagising si Junior at Aling Celia. Nagulat sila nang marinig ang katok sa pintuan. Mabilis na nagbihis sina Aling Celia. Binuksan ni Aling Celia ang pinto. "Ang aga mo naman ngayon. May kaano-ano ka ba dyan?" tanong ni Aling Nena. Pumasok si Aling Nena sa bahay at nakita si Junior na nakaupo sa bamboo bed. "Bakit nandito si Junior? Ano na naman ang iyong ginagawa sa kanya?" Tumawa si Aling Nena. Namula sina Junior at Aling Celia. "Nagbibiroan ka na naman. Ikaw ay mas masaya kaysa sa akin, bakit kaya ganyan ka maging masayahin?" Narinig ni Junior ang isang naiisip. Ito ay si Aling Nena din ay nahihirapan. Sinubukan din niyang maging mas malapit. Linggo nang nilapitan na lamang niya si Aling Nena para sa kanyang suporta. Isang gabi, tinawagan niya ang nakakabatang si Aling Celia patungo sa bahay upang mapag-usapan. Si Aling Celia, gayon din, ay hiniling ang ganitong paggiliw at may dalang bag na puno ng prutas. "Nako, bakit ka pa nag-abala malaki na ako? Huwag ka mag-alala, ang puso ay hindi nakikita na napakalaking pamalo sa akin. Ito ay paraan ko lamang para sabihin na salamat, magandang trabaho nga, simula nang magtrabaho ka dito. Kung talagang gusto mo ako, gusto lang kitang sabihan na hindi ko kailangan, mag-iisa lang ako." Sinubukan ni Junior na makuha ang tulong at damdamin niya. Si Junior, ito ay isang nagbabago sa bawat bagay. Nang hapong ito, si Junior ang pinagmumura. Tumigil sa tahanan ni Aling Celia, tinulungan si Junior na mag-alaga sa sakahan, na isa ring malit na negosyo para makuha ang kanilang pansin. Nang nakaluhod upang tulungan siya sa isang gawain sa sakahan, siya ay lumapit din kay Aling Celia. "Ito na ba ang binata na sinasabi mo? Magandang matulungan ka sa iyong mga gawain. Pero, nakakuha ka pa ng ilang magagandang galaw na para sa iyo, ako ay tumutol," sinabi ni Aling Celia. Sa gabi na iyon, tumungo siya sa bahay. Sinubukan niya na malaman kung saan nanggaling. Hinahanap din niya ang mga pagmamahal sa kanyang pag-alis sa mundo at inaakala din niyang dapat na siya na iyon. Si Aling Celia,
Alam na siya ay matagal nang tumigil sa malungkot na mundo nito nang hindi nito alam. Hindi nakatulog si Junior. Ang mga salita ni Aling Celia ay nagpabigat sa kanyang isipan. Pareho silang natahimik sa loob ng ilang sandali. Tiningnan ni Aling Nena si Junior, bahagyang nangingilid ang kanyang mga luha dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Nakaramdam din siya ng tunay na damdamin mula kay Junior ngunit pinigilan niya ito dahil sa nagdadalawang isip na puso niya. Hindi niya ito masabi ng diretso na siya ay tunay na. Junior, totoo ba ang iyong sinasabi? Tanong niya ng mahina ngunit may kasiguraduhan. Tumango si Junior ng bahagya ngunit malinaw. Nais kong malaman mo na ako ay tunay sa iyo at lagi akong nandito para sa iyo. Tiningnan ni Aling Nena si Junior ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Sa wakas, ngumiti siya ng bahagya at hinawakan niya ang kamay ni Junior. Alam ko na ikaw ay isang mabuting tao, pero ang relasyon na ito ay napaka-komplikado. Hindi ba? Naramdaman ni Junior na gumagaan ang kanyang puso. Hindi bababa sa hindi niya tinanggihan ang kanyang damdamin. Tumango siya ng may pananalig na may sapat na oras silang magkakilala at lumipat sa susunod na hakbang. Pagkatapos ng pagtatapat na iyon, natanto ni Junior na kailangan niyang maging matyaga. Si Aling Nena ay isang matalino at maunawang tao kaya naintindihan niya na kailangan niya ng oras para mag-isip. Gayunpaman, hindi sumuko si Junior. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal sa maamo at matatamis na paraan araw-araw. Tuwing umaga, nagdadala si Junior kay Aling Nena ng isang tasang mainit na kape at ilang tostang tinapay na ginawa niya ng maaga. Tinulungan niya itong alagaan ang hardin, ginawa ang mga maliliit na gawaing bahay, at palaging nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa buhay. Naramdaman din ni Aling Nena ang tunay na damdamin na ipinakita ni Junior sa kanya. Isang hapon habang silang dalawa ay nag-uusap sa hardin, bigla na lamang sinabi ni Aling Nena, Junior, nakikita-kita na kakaiba sa ibang tao. Alam mo kung paano mag-alaga, palagi akong pinasasaya, at palaging nagpapakalma sa akin pero naguguluhan pa rin ako. Sa tingin mo ba magiging maganda pa ang relasyon na ito sa hinaharap? Tiningnan siya ni Junior, ang kanyang puso ay tumitibok ng damdaming di masayad. Sinagot niya, naisip ko rin na ang pag-ibig ay hindi palaging madali ngunit handa akong maghintay at gawin ang lahat ng aking makakaya para sumaya ka. Ang gusto ko lang ay malaman mo na kahit na ano pa man ang mangyari, hindi magbabago ang aking damdamin sa iyo. Tiningnan siya ni Aling Nena, sa kanyang puso ay umaapaw ang damdaming hindi niya maitatanggi. Ang bawat kilos at bawat salitang sinabi ni Junior ay nagpaparamdam sa kanyang maalaga at minamahal. Alam niyang kahit na ito ay isang natatanging relasyon, si Junior ay tunay na pamangkin na mapagkakatiwalaan at maaasahan niya. Si Aling Nena ay bumantong hininga at inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Junior, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Talagang gumagalaw ka. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang pagmamahal mo ngunit hindi ko maitatanggi na ako ay mahal na mahal kita at maaaring higit pa rito. Naramdaman ni Junior ang pagbabago sa tingin ni Aling Nena, isang pag-unawa at pananalig na palagi niyang inaasahan. Ngumiti siya ng husto at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Aling Nena. Maghihintay ako. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na ako ang iyong sinumpaang magmamahal. Tiningnan siya ni Aling Nena at sinabing, susubukan kita. Hayaan mo akong bigyan ka ng oras para mag-isip. Hindi alam ni Junior na hindi na mapapatahimik ni Aling Nena ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang araw ng pagbibigay pansin at pagbabahagi, nagkaunawaan ng husto si Junior at Aling Nena. Alam ni Aling Nena na si Junior ay isang maginoo at nagmamahal sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay hindi lamang katulong para sa kanya, kundi isang matalik na kaibigan na maaasahan niya. Isang araw pagkatapos nilang alagaan ang hardin, nakaupo si Aling Nena sa isang maliit na mesa sa labas at tiningnan si Junior ng ilang sandali. Junior, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng nagawa mo. Hindi ko na kailangan na mag-isa muli, at sa bawat araw na lumilipas,
mas naging makahulugan ang aking buhay na kasama ka. Umupo si Junior sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Ang ginagawa ko lang ay ang gusto ko lang. Nais kong malaman mo na ako ay nandito para sa iyo at hindi para tulungan. Kundi dahil ikaw ay totoong nagmamahal sa akin. Alam ko, sumagot si Aling Nena. Pero minsan iniisip ko pa rin kung ang damdaming ito ay totoong tama. Sapat na ba ang oras para maging payapa at masaya ang ating relasyon sa hinaharap? Tiningnan siya ni Junior at hinawakan ng bahagya ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan ko lang ay paniwalaan mo ako. Araw-araw, patutunayan ko na ako ay karapat-dapat sa iyong pananalig. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, marahang tumango si Aling Nena. Naramdaman niya ang katapatan sa bawat salitang sinabi ni Junior. Sa kanyang puso, nagkaroon ng bahagyang pagbabago. Hindi niya napagtanto na mayroon siyang damdamin kay Junior. Gusto niyang tiyakin na ito ay tunay na desisyon at hindi lamang dahil sa kanyang damdamin para sa mga bagay sa magandang hinaharap. Lubos kang gumagalaw, sabi ni Aling Nena. Hayaan mo akong makita ito. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Junior at dinala siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang aparador, at nakita ni Junior ang isang dosenang damit panggabi. Junior, alin kaya ang gusto mo para sa akin? Tiningnan ni Junior ang lahat at itinuro ang isang kulay rosas. Ngumiti si Aling Nena at nagustuhan niya ang kanyang panlasa. Gusto mo ang damit na ito? Hayaan mo akong magpakita sa iyo kung paano ko ito isinusuot. Hindi na siya hinintay ni Junior na sumagot at dinala siya sa kanilang silid-tulugan. Hinubad niya ang kanyang barrow, itinapon ang mga ito sa sahig at siya ay sumugod. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang mapatawa at punuin siya ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa kanyang katawan. Isang umaga nang nakaupo sa labas ng bahay si Aling Celia, nakita niya si Junior na lumabas sa bahay ni Aling Nena na nakangiti. Bahagyang sumimangot si Aling Nena. Nalaman ni Aling Celia na madalas tulungan ni Junior si Aling Nena ngunit kamakailan lamang ay madalas siyang pumupunta sa bahay ni Aling Nena at napakatagal. Noong araw na iyon, hindi napigilan ni Aling Nena ang kanyang pag-usisa kaya tinawag niya si Junior nang makita niya na siya ay dumaan sa kanilang bahay. Junior, madalas kang pumunta sa bahay ni Aling Nena. Mayroon bang espesyal? Nagulat si Junior pero mabilis siyang nakabawi. Ngumiti siya, tinulungan ko lang si Aling Nena sa hardin. Siya lang ang mag-isang namamahala nito. Hindi ba normal para sa akin na magbigay ng tulong? Tiningnan siya ni Aling Celia ng matagal, may kahulugan ang kanyang mga mata. Normal pero naramdaman ko na madalas kang magkasama ni Aling Nena na higit pa sa miyembro ng pamilya. Mayroon ba kayong relasyon? Nagsimulang kabahan si Junior sa mga tanong ni Aling Celia. Pero mabilis siyang nagpakalma. Alam niya na ang pagsisinungaling sa kanya ay hindi ang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanya lalo na ngayong naging malinaw na ang mga bagay. Ang totoo, mayroon kaming damdamin para sa isa't isa. Hindi ko gustong itago ang totoo sa iyo pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Inaasahan kong naiintindihan mo na tunay itong nararamdaman at hindi nagbibiro. Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia, lubos siyang nagulat sa sagot ni Junior. Sigurado ka na ba riyan? Si Aling Nena ay mas matanda sa iyo ng halos 10 taon at mayroon na siyang pamilya. Hindi ka ba natatakot kung ano ang sasabihin ng mga tao sa iyo? Tiningnan siya ni Junior sa kanyang matatag na tingin, alam ko na maraming paghihirap pero naniniwala ako sa aking damdamin. Nais kong protektahan at magbigay ng kaligayahan kay Aling Nena kahit na kailanganin kong harapin ang anumang bagay. Tumahimik si Aling Celia ng ilang sandali, mukhang nag-iisip. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Masaya ako para sa iyo. Pero dapat kang mag-ingat at tunay na mag-isip bago ka tumuloy. Ayokong maramdaman kang nanghihinayang at nagdurusa si Aling Nena. Tumango si Junior, nagpapasalamat na hindi siya kaagad-agad sinupalpal ni Aling Celia. Alam niya na kailangan niyang patunayan ang kanyang kaseryosohan at katapatan kay Aling Nena at sa mga taong nakapaligid sa kanila.
Si Aling Nena ay napagtanto na ang kanilang relasyon ay magiging komplikado kung natuklasan ni Aling Celia ang kanyang damdamin para kay Junior, ngunit nagpa siyang harapin siya ng may katapatan. Sa gabing iyon, nang matapos na si Aling Celia, pumunta si Aling Nena sa bahay niya at puno ng pagkabalisa. Celia, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Tuminingala si Aling Celia. Hindi niya naitago ang kanyang pagiging mausisa. Mayroon bang may kinalaman kay Junior? Tumango si Aling Nena sa mahinang boses na tila may determinasyon. Alam kong maaaring magalit ka pero nais kong malaman mo na ang namamagitan sa amin ni Junior ay hindi isang kalokohan. Hindi ko alam kung bakit ko hinayaan ang aking damdamin na lumala ng ganito, pero si Junior ay isang matapat na tao. Pinahahalagahan ko siya pero ayokong saktan ka. Tumahimik si Aling Celia at tumitig kay Aling Nena. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niyang mahina, hindi ko kayo susumbatan. Ang mahalaga sa akin ay huwag kayong magpasya ng basta-basta dahil mayroon kayong kinalaman sa relasyong ito. Alam ni Junior na kailangan din niyang linawin ang kanyang puso. Tia, alam kong hindi ito madali pero hindi ko gustong itago ang kahit na ano sa inyo. Mahal ko si Aling Nena. At iginagalang ko rin kayo. Kung hindi ka komportable rito, handa akong maghintay at patunayan na ang relasyong ito ay totoo. Tiningnan ni Aling Nena silang dalawa, mapagmahal. Alam niya na si Junior ay isang lalaking mapagkakatiwalaan at si Aling Nena ay hindi pabaya. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, mahinang ngumiti si Aling Celia. Sige na. Hindi ako ang tipo na nagpapahirap sa ibang tao basta't kayong dalawa ay maging mahusay sa pagtrato sa isa't isa at igalang ang isa't isa. Wala na akong sasabihin. Pero tandaan, huwag kayong hayaan na lumala ang mga bagay-bagay. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Tia Celia. Salamat. Ipinapangako kung hindi kita lolokohin o bibigwin. Naramdaman din ni Junior na nakakagaan ng loob. Tumango siya. Salamat Tia. Gagawin ko ang lahat upang ingatan ang iyong pananalig at ni Aling Nena sa akin. Mula sa puntong iyon, bumalik sa normal ang kanilang buhay. Ngunit ang kapaligiran sa kanilang pagitan ay nagiging maamo at nag-uunawaan. Madalas pa rin tulungan ni Junior ang parehong sina Aling Celia at Aling Nena, at ang damdamin sa pagitan nila ay lalo pang lumalalim. Kapwa nauunawaan ni na Aling Celia at Aling Nena na sa buhay na ito ay maraming pagsubok, ngunit ang katapatan at pag-unawa ay maaaring buuin ang anumang relasyon na pinagkakaisa, nagdadala ng kaligayahan at kapayapaan. At si Junior lamang ang nakinabang sa pagtulong sa kanyang pagtitiyaga. Si Junior ang gagawa upang pakalmayan ang tiyahin ngunit sa katotohanan ay nasa kani. Si Chris ay kasalukuyang nagmamaneho ng kanilang minivan patungo sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na ipapakilala siya ng kanyang asawa sa mga magulang nito. Noong ikasal kasi sila isang taon na ang naparaan, hindi nakadalo ang kanyang mga biyenan dahil sila'y nasa sihay pa noon. Pagkatapos ng kasal, dinala na ni Chris ang kanyang asawa sa probinsya kung saan naroon ang kanyang trabaho sa agrikultura. Nagpapasalamat siya at hindi naman tumutol ang kanyang misis. Ilang oras din ang kanilang biyahe bago nila narating ang Maynila. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa harap na sila ng isang malaking bahay na may lumang disenyo. Sa pagkakaalam ni Chris, nag-iisang anak lamang ang kanyang misis na si Sofia, kaya siguro ganoon na lamang katahimik ang bahay. Pagkaparada ng van, sinalubong sila ng isang matandang lalaki. Hula ni Chris, ito ang papa ni Sofia. Marami na itong puting buhok, at iyon kaagad ang napansin niya. Ipinakilala nga siya ng kanyang misis, at hindi siya nagkamali ng hula. Ang papa ni Sofia ay magiliw naman siyang kinamusta. Mukhang maluwag sa loob ang pagtanggap nito sa kanya, kaya wala naman silang magiging problema. Sumunod na sila sa pagpasok ng kanyang biyanang lalaki, dala-dala niya ang kanilang mga gamit. Mananatili sila roon ng mahigit pa sa isang buwan. Pagbibigyan na lamang niya ang kanyang misis, alam niyang namumulila rin ito sa sarili nitong pamilya. Hindi naman siguro sa lahat ng oras ito ang nag-iintindi sa kanya. Nang marating ang malawak na sala, itinanong ng kanyang misis kung nasaan ang kanyang mama. Nakangiting sumagot ang biyenan niyang lalaki at naroon daw sa kusina at kasalukuyang nagluluto ang ina ni Sofia. Hindi iyon gaanong pinansin ni Chris, at sa halip,
Inilibot niya ang paningin sa loob ng bahay. Luma na iyon ngunit malinis at talagang alaga ang mga antek na kagamitan. Maya-maya pa ay nakita niyang lumabas mula sa kusina ang isang sexing babaeng nakasuot ng sandong kulay maroon. Maputi ito at napalugay ang alon-along buhok. Sa tansya ni Chris, naglalaro sa 40 ang edad nito, ngunit ang kaagad na napansin niya ay ang kakaibang karisma at ganda ng babae. Nagulat pa siya nang sinalubong ito ng kanyang misis at saka nagyakap ang dalawa. Napag-alaman niyang ang babaeng iyon pala ang mismong ina ng kanyang misis. Halos hindi makapaniwala si Chris kung titingnan tila magkapatid lamang ang dalawa. Hindi niya alam na malaki pala ang agwat ng edad ng mga magulang ni Sofia. Ang hindi maintindihan ni Chris ay kung bakit siya napako sa kanyang kinatatayuan. Nagtataka na ang mga tao sa paligid niya sapagkat binati na pala siya ng kanyang biyenang babae. Halatang masiyahin ito at in-entertain siya ng gusto. Ngunit ano yung nararamdaman ni Chris? Hindi niya maisip na mas maganda pa ang ina ng kanyang asawa kaysa sa anak nito. Mas may maibubuga ang katawan ng ginang, payat kasi ang kanyang misis habang binuga naman ang katawan ng mama nito. Nakakapanggigil kapag ganoon. Ipinilig na lamang ni Chris ang kanyang ulo, kung ano-ano na kasi ang kanyang iniisip. Para bang nagkakaroon siya ng pagnanasa mismo sa kanyang ginang babae. Hindi niya na malaya na sabay na pala silang kumakain sa mahabang mesa. Natikman niya ang pagkain niluto ng kanyang biyenang babae, at masasabi niyang nagmana nga rito ang kanyang misis. Ngunit dahil original ang ina nito, mas masarap itong magluto kaysa sa kanyang asawa. Pinuri niya ang luto ng kanyang ginan, dahilan kung bakit napangiti ito ng matamis. Hindi niya alam ngunit nagagandahan siya sa lahat ng kilos ng ginang. Tila ba isa itong dalaga na nag-blush nang pinuri niya ang luto nito. Siguro hindi nahalata ng kanyang misis at ng papa nito ang tensyon na nararamdaman niya sa tuwing napapatitig siya sa ginang. Pinilit ni Chris na umakto ng natural, napapahiya naman kapag may napahalata sa kanyang kilos. Hindi niya dapat pinag-iisipan ng ganoong bagay ang sariling ina ng kanyang misis. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa siya lumuwas at nararamdaman niya ngayon ang mga kakaibang pakiramdam na iyon. Natapos ang pagkain at alas 6 na ng gabi, ganoon kaaga ang kanilang hapunan sapagkat masyado silang nagutom sa biyahe. Tumungo sa isang bakanteng silid ang kanyang misis kung saan niya inilagay ang kanilang mga gamit, habang ang biyena naman niyang lalaki umakyat na rin sa kanilang silid. Naiwan siya sa kusina at naroon ang ginang, naghuhugas ito ng plato at tahimik lamang na nagmamasid si Chris. Napapalunok siya, kahit sa ang anggulo talagang napakaganda ng hugis ng katawan ng ginang. Idagdag pa na hapit ang suot nitong leggings, perpekto ang hugis ng binti at ang balakang nitong hindi katulad ng kanyang asawa. Hindi alam ni Chris kung saan siya kumuha ng lakas upang tumayo. Akma na sana siyang aalis ngunit natagpuan niya ang sarili na lumapit sa ginang. Napalingon naman ito sa kanya at napangiti sabay tanong kung ano ang kanyang kailangan. Nautal si Chris sa pagkakataong iyon. Ano nga ba ang kanyang kailangan? Wala siyang maisip na ibang dahilan kaya sinabi na lamang niyang tutulungan niya ito sa paghuhugas ng mga plato. Napatawa naman ang ginang at sinabing tapos na siya at hindi na kailangan. Magpahinga na lamang daw siya at alam nitong pagod siya sa biyahe. Muntik nang batupan ni Chris ang kanyang sarili. Hindi man lang niya napansin na nagpupunas na ng lababo ang kanyang biyanan at tapos na sa paghuhugas ng plato. Napapahiya ang ginawa niya. Gayunpaman, hindi niya pa rin magawang humakbang at umalis sa harapan ng ginang. Tila siya sinasaniba ng masamang espiritu sapagkat nakatitig siya sa magandang hugis ng balakang ng ginang. Gustong-gusto niyang ihapnoon ang kanyang mga kamay. Hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang asawa at tinatawag na siya. Doon lamang nagising si Chris. Nagawa niyang humakbang at tumungo sa silid kung nasaan ang kanyang asawa. Inayos na pala nito ang kamang tutunugan nilang mag-asawa. Ang totoo hindi naman siya nakaramdam ng pagod at mas lalong hindi pa siya inaantok. Ngunit dahil inanyayahan na siya ng kanyang asawa na matulog na, wala na siyang nagawa pa. Maya-maya lang nagawa niyang itanong sa kanyang asawa kung ilan ba ang agwat ng edad ng mga magulang. Narinig niyang tumawa ang kanyang asawa tsaka inayos ang kanilang kumot. Tumagilid ito ng higa-paarap sa gawin niya ngayon. Alam mo, 15 years lang ang tanda ni Mama sa akin. 15 years old nang kasi siya nang mabuntis ni Papa, si Papa naman noon 30 years old na. Wala namang pinipiling edad ang pag-ibig kaya nagkatunuyan sila, simpleng sagot ng kanyang misis.
Napag-isip-isip niya kung ilang taon na ang kanyang ginang babae at naalala niyang 30 years old na pala ang kanyang misis. Ibig sabihin, nasa 45 na ang edad ng kanyang ginang babae at nasa 60 na ang asawa nito. Hindi niya lubos maisip na nagawa nitong magtiyaga sa matanda rito ng 15 taon sa edad ng kanyang ginang lalaki. Tiyak na hindi na nito kayang pasayahin ng isang babae. Naisip tuloy ni Chris na posibleng nagtitiis lamang ang ginang sa gabi-gabing malamig at hindi na kaya ng asawa nito ang pasayahin nito ng gusto. Talagang ang napakaswerte ng ama ng kanyang misis dito ba naman napunta ang isang napakagandang babae katulad ng kanyang biyenan. Hindi na muling nagtanong pa si Chris kaya naman tuluyan ang nakatulog ang kanyang misis habang siya naman ginugulo ng kanyang sariling isipan. Hindi niya magawang umidlip man lang. Pabiling baylang lamang siya sa fama na inis na siya sa kanyang sarili. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, mukha ng ginang ang kanyang nakikita. Tila ba ito na ang pinapantasya niya at sa isang iglap lamang nabaliwala ang kanyang asawa. Nagkaroon siya ng labis na kagustuhan na mahawakan man lang ang kahit na balat ng ginang. Iyon bang maramdaman man lang sana niya ang init ng katawan nito? Sa tanang buhay ni Chris noon lamang siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Nagugunuhan siya at hindi niya lubos akalain na ang ginang pa ang dahilan. Nang sumapit na ang hitang gabi ngunit iyon, hindi pa rin makatulog si Chris, hindi siya mapakali. Naroon ang kagustuhan niyang silipin man lang ang kanyang mga biyanan. Tiyak na natutulog na ang mga ito dahil nga sa hindi may paliwanag na puwersa na gawang bumangon ni Chris. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid na iyon tsaka pumanhik sa itaas. Bahagyang natuwa si Chris nang makitang awang ang pinto ng silid ng kanyang mga biyanan. Dahan-dahan siyang sumilip at may naririnig siyang pag-uusap. Matyagang nakinig si Chris sa labas lamang ng pinto ng mag-asawa. Ano ka ba naman Rogelio? Kahit na yun lang, oh. Sige naman na, pagbigyan mo na ako, nami-miss ko na narinig niyang wika ng ginang. Mila, matanda na ako para sa ganyan at alangan namang pilitin ko Ayaw na nga. Sa puntong iyon, alam na ni Chris kung anong pinag-aawayan ng dalawa. Bigla siyang kinabahan nang marinig na padubog na bumangon ang ginang. Talagang napakawalang kwenta. Bakit kasi ako nagpakasal sa mas matanda sa akin ng dihamap? Di sana ako nagdudusa ng ganito ngayon. Dahil sa mga narinig na gawang umalis ni Chris sa harapan ng pinto, dahan-dahan ang kanyang kilos hanggang sa siya makababa ng hagdan. Hindi niya alam kung matatawa siya sa kanyang narinig. Napaparamdam siya ng awa sa kanyang napakagandang biyenan, hindi man lang ito napagbigyan ng asawa nito sa pangangailangan. Hanggang sa maisip ni Chris na kung sakali mang gustuhin ng ginang ang bagay na iyon at papayagan lamang siya, hindi siya magdadalawang isip na pagbigyan ito. Iyon na siguro ang pinakamaswerteng araw sa buhay niya, ngunit malabo kayang mangyari. Kinabukasan, ganoon na lamang ang pagtataka ng kanyang misis kung bakit nanlaki ang kanyang eyebags. Paano ba naman wala talaga siyang tulog? Sa muli, nagawa namang umarte ng normal ng kanyang biyenan. Hindi alam ng mga ito na alam niyang nagtalo ang mga ito ng nagdaang gabi. Hindi na lamang siya nagpahalata at nang matapos sila sa agahan tsaka naman nagyayang mag-beach ang kanyang misis. Dahil nga sa tila parehong mag-isip ang magina, mabilis na napapayag sila ng mga ito. Umorder na lamang sila ng pagkain online nang sa ganoon may dala sila sa beach. Nang matapos sila sa pagliligpit ng mga gamit na kailangan nilang dalhin, nagpresenta na si Chris na siya na iyong magmamaneho. Ngunit hindi naman siya pinayagan ng kanyang biyenang lalaki. Hindi raw niya alam kung saang beach resort sila patungo kaya mainam na lang daw na ito na ang magmamaneho. Hinayaan na lamang ito ni Chris at tama naman ito, wala pa siyang alam sa pasikot-sikot sa lugar ng mga ito. Hindi na napansin ni Chris kung ilang minuto rin ang binyahe nila bago nila marating ang isang resort kung saan walang masyadong tao. Ipinork ng kanyang biyenan ng sasakyan kaya naman nauna ang magina upang kumuha ng cottage. Siya naman kinuha ang kanilang mga gamit upang sumunod sa magina. Isang hindi kalakihang cottage ang kanilang nakuha. May 2 silid sapagkat balak nilang mag-overnight doon. Bakas naman ang saya sa magina at natutuwa si Chris na nakikitang masaya ang kanyang asawa at ang ginang. Gayunpaman, hindi mawala-wala ang berdeng kaisipan ni Chris ukol sa ginang. Nagpa siya na magtampisaw sa dagat ang magina at halos hindi makahinga si Chris. Nagtupad at talagang kitang-kita niya ang worry namin nitong ganda. Napakahat nitong tignan at talaga namang mapapalingon ang sino mang lalaking madadaanan nito.
Dinaig pa nito ang kanyang asawa na isang maikling short lang ang suot at sandong may kanipisan ng tela. Halos ayaw nang pumurap pa ni Chris ng mga oras na iyon. Masayang nagsasaboy ng tubig dagat ang mag-ina na parabang magkaibigan lamang habang siya ay naroon at nakamasid sa mga ito, nangangarap kung kailan kaya niyang magagawang mahawakan man lang ang ginang hanggang sa mapaigtad si Chris nang kalabitin siya ng kanyang biyenang lalaki. Natuwa siya sa sinabi nito na, dahan-dahan lang sa pagtingin sa asawa mo na yan at hindi na yan mawawala sa iyo, patawa-tawa pang anito sa kanya. Hindi lamang nito alam na hindi ang asawa niya ang kanyang tinitignan kundi ang ginang. Medyo nahihiya naman siya kaya naman kinausap na lamang niya ang Ginoo. Nagkwento siya ng kung ano-ano tungkol sa kanyang asawa nang sa ganoon hindi nito mahalata ang pagnanasa niya sa ginang. Maya-maya pa, tinawag na siya ng kanyang asawa, inaya siya nitong maligo kaya sinamantala niya na ang pagkakataon. Mabilis siyang tumungo sa parte ng dagat kung saan naroon ang kanyang asawa at ang ginang. Nagkukwentuhan ang mga ito habang nakaupo sa bangkong naroon lamang sa at palutang-lutang sa tubig hanggang sa nakita niyang bumaba na sa bangka ang kanyang diyanan at napare siya sa hindi malamang dahilan. Siya naman itong naghihintay ng pagkakataon ay tumungo sa gawin ng ginang. Sumisid siya at tinignan ang iniinda ng kanyang biyanan, nakita niyang damyugo ang paa nito, nakaapak pala ito ng isang matulis na bagay sa ilalim ng tubig. Paika-ika ito kaya naman yun na ang pagkakataon niya niyang mahawakan ng ginang. Nagawa niya itong buhatin dahil na rin sa utos ng kanyang asawa. Napakapit naman sa kanyang balikat ang ginang habang ito ay karga-karga niya patungo sa dalampasigan. Sa wakas, nagawa niyang hawakan ng ginang, hindi lamang simpleng hawak at binubuhat pa niya ito. Talagang umusbong ang init sa kanyang katawan at wala man ng kaalam-alam doon ang kanyang asawa. Binaba niya sa buhangina ng ginang at noon naman dumalo ang kanyang diyan ng lalaki. Ito na ang gumamot sa sugat ng asawa nito habang si Chris bumalik na sa tubig, gusto niyang maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Naiinis siya sapagkat hindi man lang niya mailabas yun. Naiinis siya kung paano kaya niyang maaangkin ang ginang. Alam niyang mali ang kanyang mga ninanais ngunit anong magagawa niya at iyon ang gusto ng kanyang katawang lupa. Wala siyang magagawa kundi ang itago na lamang sa loob niya ang kagustuhang iyon kung hindi niya yun magagawang pigilan tiyak mapapagawa siya ng isang malaking kasalanan kaya habang maaga pa kailangan niya yung supulen. Hindi niya kasalanan na magkaroon siya ng pagnanasa sa ginang sapagkat masyado naman talagang nakakapanginit ito, yun nga lang nagkataon lamang na hindi pwede. Nagpasya na lamang si Chris na iiwasan niya ng mapatingin dito nang sa ganun makaiwas siya sa topso. Ngunit minsan talaga hindi niya maiiwasan kahit anong gawin niya gustong-gusto niyang tanawin ang magandang ginang. Gabi na at walang kahit na anong maririnig kundi ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng resort na iyon, kaunti lamang ang taong nag-overnight ng gabing yun at may kanya-kanya namang space ang cottage na naruroon. Pagkatapos ng hapunan na pagpasyahan ni Chris na maglakad-lakad muna sa dalampasigan, ang kanyang misis pinili na lamang na magpahinga at masyado raw itong napagod sa paglangoy buong maghapon. Kahit anong gawin ni Chris ay talagang hindi mawala-wala sa kanyang isip ang pagnanasang nararamdaman sa ginang kung sana hindi na lamang siya sumama sa pagluwas ng Maynila, ngunit kagaya nga ng sabi niya gusto lang naman niyang samahan ang kanyang misis pero hindi naman niya inasahan na maramdaman niya ang bagay na yun mismo sa hindi pa pwede panay ang malalim na paghinga ni Chris ng mga oras na yun. Malamig na sa labas at maganay na ng gabi. Ayaw pa niyang pumasok ngunit tinawag na siya ng kanyang asawa na pamapawi pa sa gawin ng kanilang cottage. Napilitan na lamang na pumasok sa silid si Chris, ang dalawa niyang biyanan balak na rin yata ang matulog at pumasok na rin ang mga ito nang makapasok kaagad na naglamang ang kanyang asawa. Niyakap siya nito ito na parabang ipinahihiwatig na may gusto itong gawin, kilalang kilala niya ang asawa at minsan lamang itong mag-aya sa kanya ukol sa bagay na iyon. Wala sa si Chris ngunit alam niyang bawal niyang tanggihan ang kanyang misis sa itsura kasi nito talagang ito ay nangangailangan. Hinalikan siya ng kanyang misis at pinalalim naman ito ang kanyang halik. Napakapit pa ito sa kanyang batok walang kakaiba ito pa rin ang kanyang asawa ngunit sad nga sigurong makasalanan siya habang hinahalikan niya ang kanyang asawa ay iba naman ang kanyang nasa isipan walang iba kundi ang ginang. Iniisip niya na ito ang kanyang asawa kaya naman mas tumindi pa ang ginawa niyang paghalik sa kanyang asawa. Nagulat man ito hindi naman siya tinutulan.
Hinayaan lamang siya nito sa kung anong ginagawa niyang kapusukan, mas tumitindi ang init na kanyang nadarama lalo na pag naiisip niya ang ginawa niyang pagkarga sa ginang kanina lamang. Tuluyan na nga siyang nawala sa kanyang sarili. Nagawa niyang ihiga ang kanyang asawa sa higang naroon, malambot ang kama ang naroon, ngunit tila ba ito iniingat ang Crystal na ayaw niyang mabasag, halos hindi mapaghiwalay ang kanilang labi at sinadya iyon ni Chris. Baka kasi kapag nakita niya ang mukha ng kanyang asawa mawalan siya ng gana at mamulat siya sa realidad na ito ang kanyang kasama at hindi ang ginang, ngunit nahinto siya nang marinig ang bulong sa kanya ng kanyang misis sa pagitan ng kanilang halikan. Sinabihan siya nito ng, "I love you." Kaya ayon bumalik siya sa realidad, umayos ng upo at hindi maintindihan ang kanyang sarili, maging ang kanyang asawa'y naguluhan. Tinanong pa siya nito kung ano ba ang problema, ngunit hindi na siya sumagot at sa halip ay nahiga na ng makahigit sa kanya. Inaya ang kanyang asawa na kung maaari kinabukasan noon umuwi na sila sa probinsya. Kung magtatagal pa sila roon, tiyak na magkakasala si Chris. Ayaw niyang tuluyang mawala sa kanyang sarili at magkasala siya sa mismong babaeng pinakasalan niya, ngunit inasahan na niyang hindi papayag sa kagustuhan niya ang kanyang asawa. 1 buwan pa sila bago makauwi at natatakot si Chris. Natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Oo nga't gusto yun ng kanyang isip, ngunit ang kabilang parte ng kanyang isip ay kontra sa bagay na iyon. Mali ang naiisip niya ng gabing iyon. Hindi muling nakatulog si Chris, nagugulo ang kanyang isip, kaya naman naroon ang kagustuhan niya na lumabas upang makalanghap ng hangin habang kasi katabi niya ang kanyang asawa. Animoy hindi siya makahinga, mabigat ang kanyang loob at hindi niya gusto yun, ngunit tiniyak muna ni Chris na tulog ang kanyang asawa. Nang matiyak na mahimbing na ang tulog nito, saka siya lumabas. Napabuga siya ng hangin at tumungo sa isa sa mga napahilerang punong kahoy na may kalayuan sa mga cottage roon. Doon ay tahimik at malamig, presko ang hangin at talagang makakapag-isip ng mabuti si Chris. Naupo siya sa napausling ugat ng kahoy tsaka tumiting sa paradatan na nasisinaga ng buwan hanggang sa bahagya pa siyang nagulat na may tumapik sa kanyang balikat mula sa kani ang likuran. Hindi ka rin makatulog, sa narinig lumapas ang kabog ng dibdib ni Chris. Ang babae tumabi sa kanyang pagkakaupo at ito'y walang iba kundi ang ginang. Ang ginang na talagang gusto niya, manipis na pantulog lamang ang suot nito at hindi alintana ang lamig ng gabi. Napalunok si Chris sa ilalim ng sinag na buwan, tila yata mas gumanda pa ito. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito sapagkat isang dangkal lamang ang layo ng katawan nito sa kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. Tila yata gaman ang pakiramdam ni Anju, mas gusto niya ang ganoong pakiramdam, ngunit hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang ginang ng mga oras na iyon. Alam mo, maswerte ang anak ko sa bukod sa gwapo na mas bata ka pa sa kanya, hindi katulad ko noon, kaya heto ko ngayon, hindi masaya't namumulila. Sa sinabing iyon ng ginang talagang siya'y nagulat, hindi siya makapaniwalang masasabi iyon ng ganoon lamang. Tama nga naman ito, mas bata siya sa kanyang asawa, kaya siguro naiinggit ang ginang dahil matanda na ang asawa nito. Kung sana kasing edad ko lang yung naging asawa ko, hindi sana ganito panungkot ang mga gabi ko, pero wala na akong magagawa pa. Dahil pinigil niya ito sa kung anumang sasabihin sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga labi nito gamit ang kanyang palad. Maging si Chris nagulat sa kanyang ginawa, ngunit wala na, tuluyan na siyang natukso. Hindi pa naman huli ang lahat sa iyo. Malalay niyo may lalaking naghahangad na makasama kayo gabi-gabi. Makahulog ang wika niya rito na kagad namang ikinamamatay sarili na unti-unting ibinababa ang kanyang mukha upang halikan ng ginang. Napalunok siya sapagkat tuluyan siyang nilukob ng init ng kanyang katawang lupa hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Sa puntong iyon tuluyan nang nagkasala si Anju, hindi lang siya kundi pati na rin ang ginang na kanyang kahalikan. Sa hindi inaasahan naramdaman niyang tumugon sa kanyang halik ang ginang mainit at talaga namang nakakapagpanggigil. Parang ayaw ng lubayan pa ni Chris ang labi ng ginang sapagkat tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Tila ba nagkaintindihan ang mga katawan nila ng ginang at nagsimula silang magyakapan, ngunit nagawa pang itanong ni Chris kung tulog na ba ang Ginoo na sinagot naman ng ginang na oo, oro, at tulog na ito. Kampante naman si Chris at isinawalang bahala na lamang ang lahat. Bahala na ang bukas at bahala na magkasala man siya. Ang mahalaga matupad niya ang ninanais ng katawan niya. Bukod dun nagawa pa niyang mapasaya ang nangungulilang ginang na matagal nang gustong gawin iyon. Bahala na ang lahat. Nasa publing bahagi sila ng resort ng mga oras na iyon. Ang kanyang pinapangarap lamang ay nakasama niya na napapakapit naman ang ginang sa kanya dahil sa ginagawa niya. Malamang ay sabik na sabik ito. Sabi, hindi lang naman siya ang magkakasala kundi pati
pati na rin ito nang sa wakas nagawang maupo ng ginang sa kanyang harapan siya na ang gumawa ng paraan para magawa nila ang bagay na iyon and maisagawa iyon para bang hindi kayang maipaliwanag ni Chris ang kanyang nararamdaman. Napakainit, sobrang init sa pakiramdam na para bang sisubog sa anumang oras. Bukod sa napakaganda ng ginang, nagmistyala pa itong dalaga habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Ito na yata ang pinakamasaya na pasalanang nagawa niya. Halos kapusin sa paghinga si Chris at ganoon din ang ginang, kapwa sila hinihingal at halos hindi malaman kung ano ang sunod na gagawin. Mabilis ang ginawang pagdalaw ng ginang kaya naman nagdulot iyon ng mas matitindi pang sensasyon. Halos mabaliw na si Chris sa labis na sayang hatid ng ginagawa nila. Tila ba walang katapusan na para sa kanya ang tagpong yun. Wala silang pakialam sa paligid sa ilalim ng malagang punong iyon na napaharap sa dagat at sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kailanman hindi iyon malilimutan ni Anjo kung paano niyang sabik na nakuha ang ginang ng gabing yun, kung paano nitong ibinulong ng paulit-ulit sa kanyang tenga ang kanyang pangalan. Halos durugin niya ito sa marahas na pagdalaw sa labis na panggigigil na kanyang nararamdaman. Hindi naman malaman ng ginang kung saan ito kakapit at napapayakap na lamang ito sa kanya ng gusto na gawa niyang pasayahin ang bagay na iyon na napaka-gifted sa ginang na talaga namang nagpadagdag ng init ng kanyang katawan. Ilang minuto pa sabay nilang narating ang dulo. Napapangiti ang ginang sapagkat naibigay niya rito ang matagal na niitong pinamumunuhan. Tahimik at tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Katatapos lamang ng saya ang kanilang pinagsaluhan kaya ayon sila at nag-iisip ng kasalanang nagawa nila. Kapwa sila nagsisi, ngunit tapos na ang nangyari. Nagayos na lamang sila ng kanilang mga sarili at bumalik sa kanilang mga silid. Wala ang pag-uusap na naganap. Ay alam ni Chris na iyon na ang simula, hindi lang doon tatapos kundi yun pa lamang ang simula.